Isang napagagandang umaga sa inyong lahat. February, no? Malapit nang matapos. Pero katatapos lang ng Happy Valentine's. Kaya, hello, mga puso dyan. Sana may mga kapuso kayo. At definitely, leap year ngayon, di ba? Parang kakaiba ang ating taon. No? There's one day more sa February. Pero ang ating topic ngayon ay maganda at interesting din. Kaya natutuwa kaming makipagpanayam sa ating panauhin ngayong umaga. At siya ay ipapakilala sa atin ng ating katuwang, si Doc JD Agapito. Ako po pala si Doc Letty Afwang. Good Ayan. morning, everyone. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay ng Kwentong Likas Yaman. Alam kong medyo na-miss nyo kami ni Doc Letty dahil medyo hindi kami nakapag-ere o nagpasahim papawid ng aming mga paksa. Pero ngayong umagang ito po ay ating pag-uusapan ang isang napakahalagang aspekto na ating kalusugan. Kaya ang ating panauhin ay isang dentista. So, ipapakilala ko siya sa inyo. Siya si Dr. Michael Mendoza, dentist by profession at nagmaster siya ng Health Policy Studies sa UP Manila. Actually, kaya na-invite ko si Doc Mike dahil kasama ko siya sa Executive Committee ng National Institutes of Health, Institute of Health Policy and Development Studies under the directorship of Dr. Hilton Lam. So, yan, kasama ko siya. Tapos sabi ko nga, sige, invite ka namin sa Kwentong Likas Yaman. At yon dahil itong month ng Pebrero ay itinalagang no, Oral Health Month, no? So, yun, nagre-research din si Dr. Michael, pwede ko siyang tawaging Dr. Mike, no? Yan, nickname na lang, no? Nagre-research din siya ng tungkol sa dental public health and health policy, ano? At may mga consultancy work din siya sa mga government agencies at mga iba pang partner or agencies ng dito sa ating bansa, no? So, membro din siya ng, yun nga, nabanggit ko, executive committee member, and at the same time, University of the Philippines Manila Health Policy Development Hub, no? So, yun. At siya ay isang associate professor at kasalukuyang chair of the Department of Community Dentistry ng College of Dentistry, University of the Philippines, Manila. So, aking karangalang ipakilala sa inyo si Dr. Mike Mendoza. Doc Mike, bati ka muna sa taga-subaybay ng Kwentong Likas Yaman. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Tutuwa kami at kayo po ay nandito kasama namin sa aming magiging talakayan sa importanteng aspeto po ng kalusugan tulad ng sasabi ni Dr. Letty at Dr. JD tungkol sa ating oral. Ayan. So, ang paksa ay oral health, no? So, siguro magsisimula tayo sa salitang oral health, no? Ano ba pag sinabing oral health, Doc Mike? Yan. Kasi bilang dentista, kilala kami or nakikilala o kinatatakutan minsan kapag naaalala natin ay ngipin. No? So siguro dapat natin din isipin sa bukod sa ngipin, ang mga dentista ay chinecheck din yung kalusugan ng mga structures sa paligid nito. Ang dila, di ba? Ang gilagid, yung inner cheeks, kuminsan pati yung sa throat area. No? So, yun yung pag sinabi nating oral health, ito ay hindi lang ngipin. Kaya tandaan natin kapag tayo pinapangalagaan natin yung oral health, hindi lang yung ngipin ang kailangan nating bigyan ng pansin, pero yun nga, sa buong bibig at yung area dun sa area ho ng bibig. Ayan. So, yung salitang oral, ano? Doc Letty, ikaw naman na magtanong. Ayun, dahil ikaw ay dentista, Doc, ay siguro napag-aralan nyo naman yung mga estado ng ating oral health sa Pilipinas. No? Parang health din ng kabuuan, pero meron tayong specific sa oral health. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ano to, general state ng oral health dito, Oh. yung consciousness ng mga tao, ilan ang healthy, ilan ang hindi, yung mga ganon.
At saka kung pwede, baka bigyan mo kami ng picture niya all around Southeast Asia or Asia din, gano'n. Kung So, pwede. ito po yung actually challenge sa aming mga dentista, no? So, siguro sa Pilipinas, tulad ng sabi ni Ma'am Letty, pwedeng hindi yung kamalayan tungkol sa oral health ay hindi ganun kataas. Kasi di ba nakakita tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin sa daan, kuminsan, masayahin ang mga Pilipino, natural na masayahin eh. Pero, pag napangiti, maraming bungi. Pero nakikita mo, parang hindi siya malaking issue, no? Pero yun nga, ang ito yung challenge sa aming mga dentista sa dental profession kasi napakalaki ang burden ng oral health sa Pilipinas. So yung sa huling tala po ng DOH, dun sa National Survey of Oral Health, nung ginawa noong 2018, sinasabi na 76% daw ng Pilipino ay merong bukbok sa ngipin. So merong bulok. So, 'di ba? So, imagine natin about, 'di ba? Ayun na, 76%, no? So, napakataas po na ito kumpara po sa ibang bansa. Kahit po sabihin natin na ito po ay bumaba na kumpara sa previous national surveys, ito po ay mataas pa din. So ito po yung for caries, no? Caries po kasi ito po yung tawag natin sa pag sinabing dental cavity o decay, no? So 76% po. Ang isa pa pong tinitingnan natin sa national surveys ay yung periodontitis. Ano yung periodontitis? Ito po yung pagkakaroon ng sakit sa ating mga gilagid. So pag meron hukas tayong palagi ang pamamaga ng ating gilagid, nagkakaroon po na ito ng problema doon sa pagdurugo. Kaya kung minsan pag nagsisipilyo tayo, di ba ito po yung sa sanhi ng gingivitis, nagkakaroon ng pagdurugo kapag pag nagsisipilyo tayo kuminsan. At pag ito po pag yung periodontitis po kasi pag nag-progress, yung buto po na humahawak doon sa mga ngipin sa ating mga panga ay unti-unting nababawasan. Kaya kung minsan po, baka napapansin ninyo, di ba parang ang baba ng gilagid, ibang nakakita natin, na parang maluwag siya or parang ang laki ng ngipin kasi yung root na po ang nakikita nung dun sa ngipin. Na ito po ay sinasabing around 50% ng Pilipino ay merong sakit or problema po sa periodontitis. Dok Mike, ito ba yung salitang nagre-recede ang gums? Parang gano'n? Yes, Narinig ko rin sa mga, o isa nagre-recede ang po, gums. opo, isa po 'yon sa mga nagiging sintomas pag nagkakaroon po ng periodontitis. Kaya po nagkakaroon ng recession ng gums kasi po yung bone, yung buto po nito ay bumababa. Kaya po yung soft tissues na nakadikit sa kanya ay bumababa din. Kaya naging lumistulang humahaba yung ngipin. So, ang Mm-mm. nangyari po nito, nagkakaroon ng exposure yung ating yung roots ng ating mga ngipin, nagiging prone po sila sa sira, mas nagiging mas madali po siyang mapudpod pag nagsisipilyo dahil yung dentin po ang na-expose kumpara po sa enamel doon sa ating mga ngipin. So ito Mm-mm. po yung nagiging sanhi talaga ng mga problem. Pero At ito po yung burden po natin ng dental cavity ay napakataas po sa Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas at sa buong mundo rin. kaya yun, Dok, pag umiinom, kung anong uminom ng malamig o ano, meron kang pangingilo na mararamdaman at pinsan pag talagang naka-expose na, sabihin na natin yung ang gum na yon yung sa ilalim, ay masakit talaga, no? I mean, na mararamdaman mo talaga yung sakit, no? At alam naman natin, pag sakit ng ngipin, Doc Mike, no? 'Di ba? Sobrang problematic ang mga tao pagka may sakit sa ngipin. Bakit kaya ganun, Opo, Doc? yung ang ano po kasi natin 'di ba ang outer covering po ng ating mga ngipin, yung sa ibabaw na bahagi niya, ito po yung enamel. Ito po yung pinakamatigas na na bagay sa ating katawan. Pero ito po ay pag na subject to acids ay madaling masira, no? Sa ilalim po nito, ito po ay merong dentin. Kapag nasira po ang enamel at na-expose ang dentin, doon po yung sinasabi po ninyo, Doc JD, na pangingilo. Kaya kung minsan may mga cavity,
tas na-expose na yung dentin, dito yung mapapatalon ka pag ikaw kumain ng sorbetes, Yung matatamis. napainom ng malamig, o kuminsan po kapag napainom ng mainit na mga inumin. Ito rin po, dentin din po, pag na-expose ang dentin sa may root part, pag nagkakaroon ng gum recession. So kasama po iyon sa problema ng periodontitis. Pero ano yung salitang gingivitis? Ang gingivitis po ay more on sa pamamaga ng ating gums. So, kailan siya namamaga? Pag hindi po tayo na, di ba, ang bibig po kasi talaga natin yan ay covered siya ng biofilm. So, ito po yung, baka ho na rin po ninyo term na plaque. Di ba? Pag nagsisipilyo tayo kuminsan, ito po yung natatanggal. Ito po ay isang biofilm na meron pong mga bacteria, iba-ibang organisms. So, ang nangyayari po, kapag ito po ay hindi natatanggal sa regular na pagsisipilyo, ito po ay pwedeng maka-irritate sa ating gums. Tapos po, yung karaniwan po din pag ang sugat sa ibang parte ng katawan, di po ba pag hindi nalilinis siya, hindi gumagaling. Tapos palagi siyang namamaga. Ganon din po yung sa gums. Kapag meron ho naiipong ganong debris, parang palagi siyang namamaga, palagi siyang prone to bleeding kapag nagsisipilyo. Kaya isang ano po yun, isang sign po yun na baka kailangan ko nang pumunta sa dentista for professional cleaning kapag po nagkakaroon na ng pagdurugo na napapansin kapag nagsisipilyo. Nabanggit mo, Doc Mike, na sabi mo mga 76% halos ang may mga problema sa ngipin dito sa ating bansa. Gaano ba kadami ang dentista sa atin when it comes to, sabihin nating Pilipino, yung ratio? Kasi sa mga medical doctor may mga ganyang numero, di ba? So, konti ba? konti ano? Yun po yung challenge, isa pang challenge namin, no? So, as a researcher din po, napakahirap kumuha ng datos, no? So, ang lumalabas po sa DOHR paper sa FHSIS po ay meron daw andali, nawala. Meron tayong Ganun nga kasi dahil di ba, yung mga ganun kahirap hanapin yung datos. Hindi, tsaka, di ba, Okay. mga universidad na may dentistry na course, marami ba tayo, di ba? So, kasi factor yon sa pag-produce ng ating mga professionals. Tsaka Actually, balita yun ba, ko, ang hirap oh, mag-dentistry, yung course na oh, dentistry. ang datos po kasi natin kung minsan hindi nahihirapan tayo kuhanin yung total for public health dentists at sa ating mga private dentists. No? So in terms of sa ratio po, talagang medyo mababa po ang ating population to dentist ratio. No? So yung sa dental schools po natin, actually ang Pilipinas po kumpara po sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia, medyo marami pong dental schools. Pero siguro, ang nakikita nating realidad dito, nagka-practice karaniwan sa mga urban areas ng mga dentista at wala po sa areas kung saan kailan sa mga GIDA areas masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya ho ito'y ginawa ng DOH kamakailan ng kanilang dentist deployment program. No? So, kuha po sila ng mga dentist para po ma-assign sa iba't ibang region para ma-augment po yung dental workforce sa public health system. Oo nga, ang observation ko sa mga villages or sa mga rural areas, halos marami doon maraming bungal, mga siraang ipin. Tapos kailangan kasi 'di ba dapat habang bata yung bata habang lumalaki, may maganda na siyang orientation tsaka care sa ipin niya bago pa masira yung enamel. Dapat naaalagaan na yon. Pero dahil in a lifetime halos hindi sila makakita ng dentista. One of the unpopular, hindi siya masyadong kilala sa mga, kunwari sa baryo, sa bayan pa yung dentista tapos maghahanap ka ng dentista. Kakaunti. Yung ganon, very rare. So, itinitiis na lang nila kapag
Pupunta na lang sila sa dentista. Pag hindi na nila mainda Opo. yung sakit, magpapabunot. Napabunot Yun na na. lang yung Opo. nila eh. Nasa pag-aaral din po yun ng DOH, no, sa National Survey of Oral Health. Around 42% daw po ng Pilipino ay never nakapagpakonsulta sa dentista. No? Okay. Tapos kung minsan, ayun nga sinasabi, sa mga na-survey nung sa study po na iyon, kalahati ng mga alam nila kailangan nila magkonsulta ay hindi nakakapagkonsulta at isang malaking dahilan po dito ay yung financial barrier. So meron ho talagang kung out of pocket po kasi talaga ang magiging expenses, talaga po nahihirapan ang karaniwang what na. No? Oo. So sana po ma-improve natin ang universal healthcare at Para ma-package. malagyan ho natin ng ating outpatient benefits para sa ating Mm. oral health. May mga LGUs naman po, 'di ba, na talagang sinisikap din na makapag-provide ng oral health services, pero siguro nga talagang may kakulangan in terms of budget, in terms of human resources para matugunan po lahat. Oo nga. So, napakahalaga kasi bata pa lang ay hindi sila parang sabihin na nating may pagkakataon silang Mm-mm. makapunta sa dentista, hindi naman sila takot. Kasi anong nangyari, parang may mga alam ako na parang may phobia sa Ah, dentist. So siguro ah, isa pang paraan na maganda ay yung gawing kaaya-aya ang pagpunta sa dentist, no? Parang maganda siyang karanasan lalo na sa mga malilit na bata at para balik sila ng balik doon kasi kalimitan na napapansin ko nga ay may nagkakaphobia. Parang katulad din yan sa Mm. pagturok, no? Sa injection, na napakahalaga na dapat na magkaroon ng positibong ano ang mga bata. Simula pa lang ng kabataan nila, alam nila mahalaga 'yon at hindi sila matakot. Alam nila kung ano ang kahalagahan nito sa kalusugan. 'Yun ang nakikita ko, may psychological din yung mga may phobia. Tama ba ako, Doc? Po. Mike? Kasi maging behavioral issue ang pagpunta sa dentista, no? So kung hindi po regular nakakapunta ang bata, nasimula ng bata pa lang, pumunta sa dentista for regular check-up, for regular cleaning, tapos dadalhin sa dentista kung kailan masakit. Ayun. So meron hong may trauma ho na na-associate po dito, no? Kaya nga yung sinasabi ni Dr. Letty kanina, baka dapat talaga mabigyan natin ng focus on prevention, Mm. tsaka po yung preventive measures and services, no? So sa Mm. halip po siguro na dadalhin lang ang bata o kung sino man sa dentista pag may masakit na para malagyan ng pasta kapag may cavity o mabunutan kapag sirang-sira na po yung ngipin, baka po pwede natin gawin yung preventive measures na yung regular check-up Oo. lang, Mm. mag-uusap lang si dentista, tuturuan yung nanay na gabayan siya magsipilyo, yung turuan si tatay, gabayan ng kanyang anak magsipilyo, lagyan po ng topical fluoride para mapatibay ang ngipin at mas maging resistant po siya sa acid attack. So, napakaganda yung dapat na mangyari. No, yan ang dapat mangyari. Hindi pupunta doon pagka masakit na nga. Nadadagdag tuloy yun sa pagkaroon ng trauma. Pero Doc, balik tayo Ang doon sa... ginagawa, ang isa pong pinupush din ng Department of Health ay yung pag-establish ng mga dental homes. Na kung minsan, pagpupunta ka siguro sa health center, tapos merong dental unit doon, yung mas kaaya-aya yung environment, no? So siguro pa baka makikita kayo kung minsan may mga clinics na parang mag-catered sa bata, may mga laruan, magaganda yung mga kulay, Oo. so para ko kaaya-aya siya. Tapos yun nga po, ang hindi ang ini-encourage po ay hindi porket walang ginawang treatment ay hindi ay walang kang nakuhang dental services. Kasi nga po, di ba, pagbigay lang po ng oral education sa inyo, ito po yung dental service na kahit po sa public health system natin. So Mm-mm. baka dapat ibahin din natin po yung perspective na kapag Oo. walang ginawang pasta, walang ginawang bunot, ay naku, wala ako nakuhang dental service. Na ang ating po mga dentist, di ba, pag tinuturuan po tayo sa tamang pangangalaga sa ating bibig, ito po ay sana nagagawa rin natin sa bahay, particular po sa tamang pagsisipil.
Oo nga, kasi pag pumunta ka sa ano, tapos siyempre magbabayad ka, tapos sasabihin mo sa sarili mo, parang hindi na nabunutan o kaya na parang walang ginawa. Dapat magkaroon talaga ng paradigm shift, ano, o pag-iiba ng perspektibo tungkol dito sa pagpunta sa dentista. Pero balik Yeah. tayo dun sa Ang isa po dito, Doc JD, yung ano, di ba kung minsan ang panakot sa mga bata pag matigas ang ulo, naku, dadaling kita sa dentista. ay So, nako, ayun po ayan, yung mga dapat sana hindi baguhin. nangyayari. Oo. So yun, pero bago tayo tumalakay dun sa preventive, ano, gusto ko lang munang magtanong ng ano-ano ba yung mga problema? Sige, nabanggit mo na yung gingivitis. Ano pa mga pwedeng problema sa oral health, no? Yung kung sakop, no? So, oo. Ang primary po talaga na problema natin sa oral health, yun nga po yung mga dental cavity. No? So, yung pagkabulok ng ngipin, no? So, nabulok po ito, kailangan pastahan. Kung hindi po kailangan kakayanin na mapastahan, ito po yung kinakailangan mabulot na. Ang realidad po kuminsan kung wala hong pang expenses ang kailangan dito at kung may financial barriers, hindi ho malalagyan ng dentures or pustiso. So, ang mangyari po doon, mahihirapan din ho yung sa pagkain ng ayos. Kung Mm-mm. kung for a geriatric patient na mataas ang demands for good nutrition, tapos hindi ho makakain ng maayos dahil wala ho or bawas na yung kanyang ngipin, so parang patong-patong po ay nagiging problema ng ating kababayan. So, yun po, bukod po doon, ayun nga, nabanggit po natin, yung sa pagdudugo ng mga gilagid, tapos kuminsan po nagkakaroon po ng pagkawala ng bone support. So, pwede ho itong magdulot ng tooth loss. So, ganun din naman po yung problema natin on maintaining good general health. So Mm-mm. bukod po dito, ang nakikita po rin natin, 'di ba? Meron po tayong mga issues oral cancer. So due to alcohol consumption, due to tobacco consumption, Ay, ito po ay nagiging malaking malaking problema. oral cancer. Ang concern ko, Doc, no, maganda yung mga information na yun. Pero habang nagsasalita ka, umiikot yung utak ko na kasi totoo yung halos a child, hindi parang nagpupunta ang bata sa dentista until after meron siyang problema or usually mga high school, ganyan, ganyan, ano. I was thinking na mas maganda siguro sa elementary pa lang magkaroon na ng oral health campaign. Ang mga teachers ay turuan kung Mm-mm. paano nila isisingit yung health and sanitation, ganyan. And i-emphasize din yung importansya ng magandang ipin from the very onset, no? And then, nabanggit mo kasi yung tamang pagsisipilyo. Siguro, venue na rin tong kwentong likas yaman for everyone's easy knowledge. I-share mo nga sa amin kung paano ang dapat or Tama. tamang pagsisipilyo. Para yung bata, alam na niya habang bata pa. Ganon. Yan. Ang unang-una po, ang karaniwang tanong po sa amin, 'di ba, kung nagsisilyo, ano ginagamit pang linis ng bibig? No? Mm-mm. So, minsan, siyempre, ang alam ho natin dito, toothbrush. Di ba? Mm. Pero kung minsan po, kahit yung mga sanggol na kung minsan, kung maliit pa yung bibig nila, o masyado pang malalaki yung toothbrush na, na available, kahit po yung kiddie toothbrushes, kung hindi po kaya, kahit po bimpo, kasi di ba, lilinisan ng magulang, ni ate, ni kuya, para ho di ba hindi ho mag-accumulate yung dumi sa ngipin, no? So ayun nga, kung sa tinatanong sa akin, ano ba doc yung favorable na brand ng toothbrush? Daming klase. Diba? Siyempre po, as professionals, hindi po kami pwedeng mag-endorse. Ang sinasabi po namin, ang pinaka-effective na toothbrush ay yung toothbrush na ginagamit at ginagamit ng tama, no? So paano daw ito, 'di ba? So paano Tama. daw ito ginagamit, no? So ang karaniwan po na pagtutoothbrush ay 'di ba may narinig tayo na paikot-ikot o kaya taas-baba, no? So ang definitely ang sana iwasan natin na yung action po ng pag-toothbrush ay yung parang pa left right.
yung parang nilalagari. Yung ganon. Kasi kasi ang nangyayari po, pwede kong ma-abrade or mapudpud po yung pong area nung ng ngipin ho natin sa yung malapit po sa gums. So nagiging cause din po ng recession. No, yung ibig sabihin pagpurong ng ating gums, magkakaroon po ng root exposure, no? Pasensya na po. Tapos ayun nga po, pag nagtututubrush po tayo, di ba? So ang pwede ho natin yung up and down motion para ho parang winawalis natin from doon po sa may gum area, winawalis po natin pababa to doon sa dulo ng ngipin. Pag nasa baba naman, pataas. So parang winawalis natin, di ba? Sabi ko po kanina, iniiwasan natin na mag-accumulate yung dumi doon sa may gum line, doon sa may gilagid. So parang bawalisin niyo siya away from the gum line. Tapos po, wag po madiin. Wag po madiin ang ating pag-toothbrush kasi nga po, ma-i-injure yung ating gilagid, pwede hong ma-abrade agad ang ating mga ngipin. No? So, yan po yung karaniwang paglilinis. Ang next na tanong po dyan, kailangan po ba ng toothpaste? Diba? Siyempre po, as advocate for preventive dentistry, gusto po natin na gumagamit din ng toothpaste, pero siguraduhin po na meron po itong fluoride content na 1,000 to 1,500 parts per million. So karaniwan po ito makikita, palagi karaniwan pag tinignan po ninyo sa packaging, karaniwan po nakalagay naman po yung fluoride content, no? So ideal po yung 1,000 to 1,500 Hindi ko alam parts per million. Yun po. Na kuminsan po sa mga kiddie toothpaste, medyo mababa po sa 1,000 yung parts per million. Pero kuminsan po, siguro kung makakatulong ito para ma-build up yung behavior ng bata at yung habit ng pagtutoothbrush, siguro po pwede po masimulan ng kiddie toothpaste, pero ideal po na ang fluoride content ay between 1,000 to 1,500 parts per million. So, silipin lang po ninyo doon sa packaging ng toothpaste po na ginagamit. So, ayun. So, ang next na tanong po dito, yun nga, di ba, gagamit tayo ng toothbrush. Kung walang toothbrush, gamitan ng Bimpo, di ba? Next ito ay gamitan po natin ng toothpaste na may fluoride. Ang next na tanong po nito, di ba, yun kasi yung action natin, di ba, paikot-ikot, basta po hindi injure yung ating gum line. Ang next po, gaano karami ang toothpaste? Okay. So, ang ating Pediatric Dental Society po ay ni-recommend pag ang bata po ay below 6 years old ay wag natin pupunuin ng toothpaste yung buong head ng toothbrush. So, narinig ko natin yan, yung pea-size amount. Pero sa Pilipinas po, di ba, halos wala namang gumagamit ng peas, hindi natin alam. Kaya pag kami po, di ba sabi nga ni Dr. Letty kanina, baka dapat yung iikma natin, yung pag-instruct sa ating community. Ang ginagamit po namin, parang kasing laki ng cornic. Kasing laki ng butil ng mais. Di ho ba? Oo, hindi kasi yun lang po yung hindi po kailangan po, no, kasi that's just enough para ho sa between 2 to 6 years old. No, so magtutoothbrush for 2 minutes para po yung exposure po ng tooth surfaces natin doon sa fluoride na laman ng toothpaste ay magiging optimal. Magiging matagal. So kapag below 2 years old po ay parang kasing laki lang ng butil ng bigas. Kasi ang intent po nito ay, di ba, para mas maging kaaya-aya po dun sa bata rin yung sa pagtutoothbrush. Tapos po, di ba, ang tendency po kasi baka ho hindi gusto yung lasa, so hindi magugustuhan yung pagtutoothbrush. Para din po hindi malunok yung toothpaste. Kasi po pag marami po yung toothpaste, baka po malunok niya na hindi naman ho
hindi naman, parang kasayangan lang siya. So pag ito po pag for adults na po, ang bago pong guidelines kahit po sa World Dental Federation, ito rin po yung sinusundan ng Philippine Dental Association, ay buong yung tama lang po yung paglagay ng toothpaste dun sa buong head ng toothbrush. Wag lang po masyadong sobra-sobra, no? Ang isang key po, ang ina-advocate din po natin, pag nagtutoothbrush po tayo, 'di ba? Huwag po magmumog pagkatapos. Oo. Well, so no rinse after toothbrushing. Para po yung exposure po ng fluoride sa ating mga ngipin ay ma-optimize natin. So idudura lang po natin siya ng idudura hangga't hindi na kung hindi na ho tayo komportable na ay medyo mabula pa, ay medyo madumi pa. Idura lang po natin. Kasi yun nga, parang hindi natin makukuha yung optimal level na gusto natin at effect ng fluoride yung sa topical effect ng fluoride po sa ating mga ngipin. So, At yun po yung tipid mangyayari. din. Tipid din sa tubig. Kasi hindi ka, yung iba nagtututplas, tuloy na tuloy ang Opo. pagtulo ng gripo. May mga ganong ugali, no? Na Opo. ay hindi ginagawa, no? So, Oo. tipid pa sa tubig. Basta po ang pagsisipilyo po dito ay yung ganyan, di ba? Gagamit po tayo ng implement, either ito po ay toothbrush, for the bata na hindi pa kaya ay may beam pong gagamitin. May toothpaste po na may fluoride content between 1,000 to 1,500 parts per million. No rinse after toothbrushing at ang toothbrushing po ay at least 2 minutes. Yan, So imagine po natin kung minsan, di ba sinasabi nga, kakanta daw tayo sa ating isipan ng 4 na beses na happy birthday. Happy birthday song. Di ba? Para daw po yung, pero syempre, huwag natin mamadaliin, no? So meron pong mga apps din na available kung minsan na papatugtugin niya yung favorite song mo, tapos sasabihan ka kapag 2 minutes na. So ang tendency po noon ay mas spread mo, malinis mo lahat, yung lahat po ng bahagi sa bibig at yung 2 minutes na exposure po ng fluoride would be optimum to have a preventive effect against dental cavities. Oo nga naman, no? Talaga. So yan ang kailangan. Sabi ko nga, at kailangan din yung mga magiging nanay, ano? Halimbawa sa mga marriage counseling, no? Isali yung mga ganyang tips, no? Para talagang sila kasi ang mag-aanak sila, magiging mga magulang sila. So dapat talagang sa simula pa lang ay alam na nila kung anong mabuting mga gawin, ano? Lalo na diyan sa ating kalusugan, ano? So ay kasama na ang iba pang parang tips para sa maging healthy. Ayun. Sa Omnibus Health Policies po ng DOH para sa pregnant women, kasama po ang dental counseling. Kaya pag tingnan din po natin, di ba pag merong mga mother and child book, yung ang ating mga kababayang buntis na nagpupunta sa mga health center, kasama po doon sa mga dapat ginagawa nila ay yung dental check-up at dental counseling. Na inaasahan po natin dito, di ba, by the time na sila po ay nagsilang na, nagkaroon na po ng mga ngipin ang mga kanilang mga sanggol, ay alam po nila kung paano maaalagaan. Oo nga, no? So naku, nakakatuwa ang iyong mga binanggit, no? Dahil mahalaga yung 2 minutes pala, no? Kasi ang iba nagmamadali, kalimitan nagmamadali eh. Tsaka yung pag ganun-ganon, ayun ang madaling pagtututbrush, 'di ba? Pero hindi siya epektibo, no? At kailangan yung Po yung tamang Doc JD, Doc Letty, yung no rinse. Kaya ayun yung challenge ko sa inyo. Mamaya, pag nagsipilyo kayo, maalala nyo, ay sinabi ni Dr. Michael, bawal pala magbumog ng tubig after toothbrushing. So yun po yung gusto kong challenge sa inyo, pati po sa inyong mga pamilya at kaibigan na yun po ipaalala niyo, i-advocate po natin yan para hindi masayang yung effect ng fluoride sa ating mga ngipin. Actually, Doc, alam ko yung no rinse. Kaya lang parang naging habit. Parang ganon. Ako naman hindi nagpapatulo ng matagal sa tubig kasi I use a cup para matipid. Kasi environmentalist ako, I don't want to waste anything. So pati tubig ko. Kaya lang, nakasanayan mo na, naaalala ko yun, pero pag tapos na.
Po, Doc, yung Minsan po ang isang ina-advocate nga po namin, baka dapat walang cup okay. kasi nga ang Tama po rin. tendency Rin. magmumugog. Oh, Parang magmumugog. Actually po, ang DepEd ay nagpasimula ng kanilang essential healthcare package. So yung ito po yung isang programa na ginagawa ng DepEd, ng DepEd nung mula po noong 2009 pa po yata ito. So yung sa programa po nila ay merong daily hand washing, tapos daily toothbrushing with fluoridated toothpaste at twice a year deworming. So naka-cover po nito yung mga basic health problems no sa hand washing, 'di ba? So para yung ating mga sa sanitation. worms, yung hygiene problems ay ma-solve po natin. Mm. Tsaka po yun nga yung kaya kung nagpunta po kayo sa mga DepEd schools, may mga wash facilities, hindi po ba? So, ayun. So, nagkakaroon po ng ganong daily toothbrushing drills po sila. No? So, yung nabanggit din po ni Dr. Letty kanina na sana nagsisimula sa mga schools, may ganong programa din po tayo. Siguro Oo. ang challenge talaga, dahil di ba sabi ko may programa ng DOH, ang mga dental schools, may kanya-kanyang programa, ang dental societies, may mga programa, ang DepEd, ang mga LGU, baka po kulang yung pag-uugnay-ugnay, yung multi-sectoral approach para ho ito ay ma-solve yung ating Oo. Oo. So, Yung napakahalaga. number of times ng pagtutoothbrush, 3 times after every meal? Ina-advocate po namin dito ay at least twice a day. Okay. So ang pinakaakma po ay 'di ba yung pagkagising kasi may stagnation po Yes. yung Yes. ating laway pagkagising, tsaka baka meron ho konting debris, tsaka po bago matulog. Bago matulog. So yun po yung ano. So at least twice a day po yung ating ina-advocate. Yung paggamit ng dental floss. Ayan. Maraming salamat po at nabanggit po ninyo, no? So, ang dental floss po kasi it is additional, it's an adjunct. No? So, karagdagang paraan po ito para malinis natin yung paligid ng ating ngipin, no? Kasi po ang toothbrush, kahit po anong gawin natin diyan, 'di ba? Ang shape po kasi ng ating mga ngipin, 'di ba? Rounded yung areas, merong areas na malalalim in between the teeth, hindi po talaga naaabot ng mga toothbrush. So ang paggamit po ng dental floss ay ito isang way para humatanggal yung mga hard to reach areas ng toothbrushes. Oo nga. So hindi pwedeng toothbrush lang, hindi rin pwedeng floss lang din. Dapat talaga parang tandem siya eh. Tandem po siya. Kaya lang, Doc, ang nakikita ko diyang problema, talagang yung ating mga kababayang hirap ba, no, sa buhay, no? So, kumbaga, hirap na nga sila sa toothbrush din nila. Yung pagbili pa ng dental floss na talaga namang may kamahalan talaga din naman yung Opo. mga no? So, Yun Okay. na lang yun. sinulid ng yung pagtahimik may ng mga school. ayan nga po, may mga alternatives din po tayo para ho diyan ano. Kaya lang po minsan mahirap po kasi mag-discuss na kung paano siya gagawin kasi baka hindi kunya yung nabanggit po na sinulid, no? So ang pwede pong gawin kasi diyan ay idaan sa kandila yung sinulid. Kasi po pag yung sinulid lang yung gagamitin, 'di ba? Depende po kung gaano kakapal ito, baka ho Lalong makasukat. baka lalong makasugat siya, no? Lalo na kung pag medyo tight po yung contacts, tapos pag Oo. inipit po natin, tapos biglang dumulas. So medyo masakit po, no? So yun po yung yung basta po ang paggamit po ng dental floss is a good way also to prevent dental cavities, prevent gingivitis, and prevent periodontitis. Ayan. So, napakadami ng tips ni Doc Mike, no? At ngayon, siguro ang tanong ko ay, kumusta naman ang mga research, no? Punta tayo sa pananaliksik na may kinalaman sa oral health care, no? So, ano na mga pananaliksik ang ginagawa? Meron bang mga projects or yung mga research, no? Programa para dito sa ating oral health? So, siyempre, ano po ako, hindi naman po ako, hindi ko po nakakayang basahin lahat ng mga researches.
Pero yun nga po, ang challenge yun, kunyari meron kaming sisimulang research, kailangan namin, syempre kailangan natin local data to Yes. start. Napakahirap po maghanap. So, ibig sabihin ho nun, baka kulang talaga ng research. Kung meron man pong research, pwedeng hindi ho ito na-disseminate ng tama o kulang. No? Siguro po kailangan natin ng mas maraming mga publications at journals para ho mag-accept ng oral health researches. No? O kaya, di ba, syempre kami, mga dentista, nakaka-attend kami ng mga conventions, mga seminars. Pero kung minsan, yun nga, sana natatranslate din namin to as a profession para ho makapag-provide ng better service sa ating mga kababayan. So yung in terms po of research, yun nga po, it needs Limited, more no? it needs more research, it needs more support also in terms of funding. Tsaka siguro as a dental profession, we need to encourage the students in doing research, inviting the academe to do more research. Sa ibang bansa po kasi, sa mga developed countries, meron po silang ginagawang practice-based research network. So kunyari, yung mga dental clinics, sila po ay magte-training, for example, para gumawa ng research, tapos in data collections, kanya-kanyang dental clinics. Opo. Tapos ito po yung magiging research network para ho makakalap ng datos. So siguro isa po itong magandang hakbangin din siguro para ho yung maging conscious din ang dental profession in terms of research, no? Pero hindi naman po ibig sabihin ito ay ang mga dental professionals po natin ay hindi naghahangad ng research o gusto makagawa ito, siguro yung environment. Siguro alam ho natin yan. Any researcher would always say, ay, walang funding, wala kaming staff, wala kaming time para gawin ito. So siguro po, siguro definitely kailangan po ma-improve din yung research culture sa dental profession. Oo, Tapos siguro po, ang isang mga focus po siguro dito, siguro ito po ay partial in terms of public health, tsaka sa health policy. Siyempre yung mga behavioral researches, paano nga may improve yung oral health seeking behavior, for example. Paano may improve ang services sa public health system. Paano may integrate ang private practices pag nag-roll out na ng tuluyan ang universal health. So yan yung mga challenges po natin. Tsaka curious ako, Doc. You have any idea kung ilang mga new dentists ang napoproduce natin every year? Kasi sa College of Medicines, medyo may idea ako, no? Kasi alam natin yung mga number ng medical schools, ganyan. Sa dentistry, wala akong masyadong idea kasi ito din yung may impact siya doon sa number of doctor to people ratio. Ilan ang Pilipino, tapos sapat ba yung mga dentista na train na o nahahasa natin sa pagbibigay ng serbisyo. Maalis din. Napaka-importante Pupunta sa abroad. Napaka-importante ng role ng dentist, di ba? Ang data po na nakukuha natin sa ngayon ay meron po tayo around 4,300 in the public health system. Pag tinanong po natin ang Philippine Dental Association ay meron daw around 19,000 na active dentists in the Philippines. Buong Pilipinas yan? Sa buong Pilipinas po yan. Ayaw. So medyo konti po talaga siya. Kaya kung ayon nga po sa FHSIS data ng DOH ay around 1:55,000 ang ratio. So ito po ay medyo challenging. Medyo challenging po ang 1:55,000. So dapat sa bagay, naman na ngayon, dahil dun sa free matriculation in the state colleges, pwede nang encouraging yon kasi dati very expensive, di ba?
Ang hirap Opo. your course is very difficult, yung paghahanap Opo. ng kliyente, yung mga pagsisimulan nyo para mag-practice. Alam ko yan kasi I have a friend na ang daughter niya ay isang dentista din. So parang ang hirap kunin yung course yan. Eh ngayon dahil free matriculation na, medyo encouraging na siya. Pero siguro dapat ang Department of Health nagbibigay din ng ng research grant or study grants aside from yung free. Kasi yung nangyayari ngayon sa field ko, sa field namin sa biology, ang bilis mag-take ng masteral courses ngayon sa research, sa sciences. Kasi DOST really provides money, no? Kahit na hindi katulad no na very stringent, very competitive. Ang hirap, kailangan magaling na magaling ka para ka makakuha ng scholarship. Ngayon, on the average, kahit average ka lang, may available kang scholarship basta't natanggap ka sa graduate school. Abay, ang Department of Health, dapat ganyan ang gawin niya Dapat sa mag-scholarship, no? Actually, in terms of dental schools po, ang University of the Philippines po ay ang unang state university and college na may dental program. So ngayon po ay kakasimula lang po ng Western Visayas State U. So sa ngayon po, dalawa pa lang po ang state ang nasa na SUC ang may dental program. So tama po 'yung sinasabi ni Dr. Letty na sana ay matulungan natin sa mag-provide po ng dental professionals sa ating bansa. Pag tiningnan po natin yung universal healthcare, 'di ba yung health human resource provisions niya, nakalagay naman doon na pwedeng nating aralin ano po ba yung mga kailangan sa public health system. So kung nakita ho natin na kailangan ng dentistry, baka ho pwede mag-provide ng scholarships kung kukunti po ang ating state universities and college nag-offer nito, baka i-open natin siya sa mga private schools. Pero yun nga, syempre, kapag ito po ay ginastusan ng taong bayan, dapat may kaakibat ito na return service po balik siguro. serbisyo. Na nandun din po may provision po ng return service sa universal healthcare in developing the health human resources sa Pilipinas. Yan. Ano kasi sa medical school, yung sa hindi dentistry, marami talagang estudyante, no? Almost sa biology department, almost 50% or more than 50%. Really, kaya sila nasa biology kasi pre-med nila yon. Alam na alam natin, Cagayan State nga merong medical, ang dami nating medical schools, pero ang dental schools parang hindi masyadong gasinong madami. Yun ang nakakalungkot. Kasi they are both equally important. Like for example, di ba Doc, yung parang misalignments niyan, it affects your functions, it affects your spinal cord. Ang dami niyang, pwede bang ikwento mo yan, Doc, sa amin? Mas magaling ka ko. Ano yung, kapag pinabayaan yung ganyan, yung jawline mo, yung mga ipin mo, ano yung posibleng epekto sa ibang parte ng katawan mo? Ganun. Hindi lang yung basta. Di ba kasi, pagpansinin po ninyo, kapag buo po yung ating dentition, di ba parang yung position po nito, pag resting position, supposedly ay less stress, no? Pag kumagat po kayo, di ba nararamdaman po ninyo, nag-clench yung ating mga muscles. Imagine po ninyo, pagkakagat kayo, nawala yung ngipin. Di ibig sabihin po, yung kagat mas malalim. Kaya ho, di ba meron po tayong mga ganong sinasabi, yung parang ang deep po ng kagat. Kaya sinasabi kapag parang mas nakatatanda kapag walang ngipin, kasi nagmumukhang matanda, kasi nga, bumababa po yung ating bite, no? So, ang mangyayari po nito, magko-compensate po yung ating jaw muscles. Di ba? Pagkakain po tayo, parang mas iba yung stresses sa ating temporomandibular joints. So, eventually po, baka magkaroon po ito ng problema po sa ating musculature. So, ito po isang emerging field pa din po, no? So,
isang emerging field sa dentistry, sa orofacial pain, sa temporomandibular joint disorders. Pero sana nga, pag na-improve natin ang dentistry, sana po kaakibat ito, yung lahat ng services ay mako-cover po sana. Or at least talaga magkaroon tayo ng kamalayan na ang oral health ay linked sa ating systemic at general health. Ayan. So, napakadami ng ating impormasyong nakuha sa loob ng ating pag-uusap na ito, no? Napakadami ng natutunan. Pero syempre, kailangan nating magpaalam na dahil tapos na yung ating oras, no? So, Doc Mike, Yes, meron no? lang kaming bigay na alay sa'yo. Ito yung usual na ginagawa namin ni Doc Letty. Ayusin niya itong ating ginawang alay na tula para sa'yo. At yun, pagagandahin kasi artist yang si Doc Letty, no? So, ito ang aking tula at ang aking titulo ay Kalusugan ng Bibig. Tutukan natin ng higit. O, di ba? Okay na yon. Kasi dati yung sabi kong title ay ngiping protektado, ngiping panalo. Eh dahil oral health tayo, so hindi dapat na ngipin lang ang ating tutok. Yung ngiping protektado, ngiping panalo, ito ang theme ng oral health month ba? Parang yun yung sinabi. Pero ang gagamitin natin nga ay ah, kalusugan ng bibig, no? Ganun, oral health. Ito. Ano ang ipinagdiriwang sa buwan ng Pebrero? Bukod pa sa sikat na Valentine mismo, idagdag natin ang oral health na mahalaga sa tao. Ngiping protektado ay ngiping panalo, sabi. Kalusugang tumutukoy sa ating bibig. Doon nakatira ang ngipin at gilagid. Naroon din ang dila na kayang sumambit nitong mga salitang nagmumula sa ating mga isip. Pero tutukan natin ang mga ngipin. Nakahilerang puting-puti ang dating. Mahalagang gumaganap ng tungkulin na ang mga pagkain ay sadyang paliitin. Kung maliit na ay mas makakarating sa tiyan. At doon tutunawin para lumabas ang sustansyang kailangan. Siyang magtutustos ng lakas sa ating katawan, kaya naman ngipin ay dapat pag-ingatan. Kaya mahalaga ang ibinahagi ngayon ni Dr. Michael Mendoza na naglaan ng panahon. Isang associate professor sa Kolehiyo ng Dentistry sa UP Manila po iyon na nagsasanay ng mga magiging dentista sa susunod na henerasyon. Dagdagan pa natin ang mensahe, lalo na sa mga magpapakasal at magiging mga magulang din siyempre. Siguruhin na habang ang sanggol ay lumalaki, ang oral health ng bata ay dapat na may atensyong napakalaki. Salamat po, happiness! So yan po ang tula para kay Doc Mike at siyempre hinga natin si Doc Mike ng kaniyang mensahe para sa ating kwentong likas yaman. Maraming salamat po, Dr. Letty and Dr. JB, no? So again, sa ating mga kaibigan po na taga-subaybay sa ating kwentong likas yaman, huwag po natin kaligtaan ang ating oral health, no? So, yung basics natin kanina, at least twice a day, tayo po ay magsipilyo, gumamit ng fluoridated toothpaste na may fluoride between 1,000 to 1,500 parts per million, at yung tamang dami lang ang gagamitin, depende po sa edad. At yung challenge ko din kanina sa ating dalawang host, wala pong pagmumumog pagkatapos ng toothbrushing, no? So siguro po kailangan lang po natin sanayin natin ang ating mga sarili for the meantime, no? Pero maganda po itong paraan ho para ma-optimize natin yung preventive effects ng fluoride sa ating toothpaste. Tandaan po natin, ang kalusugan ng bibig ay konektado po sa kalusugan ng ating katawan. So magiging maayos po ang ating pagkain kapag maganda ang ating mga ngipin at bibig. Syempre po, magiging maganda po ang ating kalusugan sa ganitong paraan. Yung confidence din po natin ay tataas, hindi tayo mahihiyang ngumiti o makipag-usap sa ating mga nakakasalamuha. At syempre, very welcoming po talaga ang magandang ngiti. At ang mga Pilipino po ay kilalang kilala to be a land of smiles, no? So kahit po walang ngipin, nagiging land of smiles tayo kasi nga yung innate happiness, di ba? Ma'am JD, happiness, yung innate happiness ng Filipinos
ay isipin ho natin kung gaano masasaya ang ating bayan kung maganda pa yung ngiti kapag tayo ay masasayang mga tao. Salamat po. Maraming salamat at hindi pa huli ang lahat para magkaroon ng paradigm shift, no? At sundin ang mga payo ni Doc Mike, no? So magsimula ako mamayang gabi, hindi ako gagamit ng tubig dahil walang pagmumumog na kailangan kapag po nagsisipilyo. Doc Letty? Ayan. Nakakatuwa ang ating programa ngayon. Kailangan ngumiti, kailangan ipakita mo maganda yung ipin mo, at meron tayong assignment, bawal magmumog after toothbrush. Nagpapasalamat kami, Doc Mike. Ang ganda ng ating session. Ang dami rin nating, ako, kahit na nababasa ko yung bawal pagmumog, kinonfirm mo, tsaka yung mga tungkol sa tamang pagtutoothbrush. Talagang napakahalaga at natutuwa kami. Ako personally natutuwa dito sa interview na to. Sana ay makinabang marami nating mga taga-subaybay at mag-imbita sila ng mas marami pang makikinig dito sa ating programa. Kaya lahat ng mga nakikinig sa atin at sumusubaybay, i-thumbs up nyo ang programang Kwentong Likas Yaman, i-like nyo, at kung pwede, i-subscribe nyo na rin para mas magtagal tayo at marami tayong impormasyong pwedeng i-share or ibahagi sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat po! Maraming salamat. Hanggang sa muli.